Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mga taga-Isabela. Ngayong inaasahan ang pananalasa roon ng Bagyong Luis. Mula sa Ilagan, Isabela, may ulat on the spot si Trisha Zhao. Trisha. Umaambon, June, at malakas na ang hangin dito sa Ilagan City, Isabela at sa pagtataya ng PDRRMO. Pagdating ng mamayang hapon, mas malalakas na ulan na ang mararamdaman nila o mararanasan dito sa lalawigan at tiniyak naman nila na handa na sila para sa bagyo. Baha ang pangunahing problema ng maraming barangay sa Santiago City, Isabela. Kaya habang maaraw pa kahapon, naniguro na silang gumagana ang kanilang rescue boats, pati mga chainsaw na pamutol ng mga mabubuwal na puno. Meron kasi kaming 17 barangays na flood prone siya. Sa landslide po, bali meron kaming isang barangay dito na malapit sa mountain. Makulimlim na panahon na may panakanakang pag-ulan ang bumungad kaninang umaga sa lalawigan. Puspusan ang clearing operations ng Isabela 2 Electric Cooperative sa Ilagan City. Pag hindi po natanggal yung mga sagabal ng mga puno, yun na po ang cause natin ng brownout. Abalang-abala na rin ang tanggapan ng PDRRMO. Oras-oras ang monitoring ng panahon, level ng tubig sa Magat Dam at sitwasyon sa coastal towns. May mga nakatakdang mga area naman po ng evacuation center sa bawat coastal town po natin. Maging po yung kanilang mga relief goods ay na-alert na rin po yung ating Municipal Social Welfare and Development Office po din. 3 araw na ang nakakaraan, pinaani naman ng provincial government sa mga magsasaka ang mga malapit ng mahinog na mais at palay para hindi na ito masira ng bagyo. June, panawagan ng PDRRMO sa kanilang mga kababayan dito sa Isabela maging alerto at makinig at sumunod sa abiso ng kanilang mga barangay officials lalo na kapag sila ay pinapa-evacuate na. June? Mukhang nagsisimula ng umulan dyan, mag-ingat kayo. Maraming salamat, Trisha Zafra.